herbal extracts, tanggalang up to 99% ng germs pati sa germiest areas. Surf Antibacterial, langhapin ng linis. Nagbabalik ang unang balita, marami sa mga deboto ng Itim na Nazareno ang taong-taong nakikipagsiksikan sa prosesyon para magpasalamat sa pinaniniwalaang milagrosong poon. Pero paalala po ng simbahan, dapat daw ay araw-araw ang debosyon kay Jesucristo. Narito ang report. Taon-taon naging panatan na ng karamihan ang magtungo sa Quiapo tuwing pista ng Poong Nazareno para humingi ng biyaya, magbigay pasasalamat at papuri rito. Maraming mga deboto ang handang makipagsiksikan, masilayan at mahawakan lang ang mahal na poon. Kabilang narito ang mahigit 30 taon ng deboto na si Rodolfo Joaquin. Kwento ni Rodolfo, ni minsan hindi raw siya pinabayaan ng Itim na Nazareno. Kahit paminsan na siyang nawala sa tamang landas. May bisyo nga ako nun. Yan, nawala yung bisyo ko dahil sa kanya. Ang nakatatandang kapatid din daw ni Rodolfo na siyang nanghikayat pa sa kanya maging deboto, tinamaan ng sakit. Nagkasakit siya, nagkaroon siya ng tetano nun. Ayun, mas malakas pa sa akin. Maganda yung lagay niya na nakakapagtrabaho na siya. Sadyang napaka-espesyal ang okasyon na ito dahil pambihirang pagkakataon ang nagsasama-sama ang milyon-milyong deboto para kay Jesucristo para ipagpasalamat ang kanyang pagdating sa buhay ng maraming Pilipino. January 9 ang tinuturing natin na kapistahan kasi ito'y pinasasalamatan ng mga deboto at ng mga parokyano ang pagparito ng mahal na Poong Nazareno sa Quiapo. Naranasan ng mga nananampalataya na napakaraming mga dulot na biyaya at mapaghimala itong imahen ng mahal na Poong Nazareno. Pero may paalala ang Monsenyor sa mga nananampalataya. Makita natin ang tunay na kahulugan nitong debosyon na ito. Ang pinakamahalaga dito ay ang ugnayan natin sa ating mahal na Poong Nazareno. Pagpapalalim na ating spiritualidad. At sana'y hindi daw magtapos dito ang kanilang debosyon. Hindi lang sa piyesta nangyayari ang ating pagiging isang deboto, kundi sa araw-araw at sa ating buhay. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Maging sa mga probinsya, pinagdiwang din ang pista ng Itim na Nazareno. Narito ang report. Maging sa probinsya, ramdam ang pananampalataya para sa Itim na Nazareno. Sa St. Joseph Cathedral sa Balanga, Bataan, siksikan na sa loob ng simbahan ang mga tao. Mapabata man o matanda, kanya-kanya silang palid ng panyo at halik sa replika ng Nazareno. Ang iba naman ay nakiisa sa pagkanta ng mga papuri. Inaasahan namang mas darami pa ang deboto ngayong mismong araw ng pista. Dagsari ng mga deboto sa Our Lady Mediatrix of All Grace Cathedral sa Kidapawan City, North Cotabato. At kahit pa nasa likod ng salamin ng poon, nag-uunahan pa rin ang mga tao, mahawakan lang ang kinilalagyan nito. Sa labas naman ng simbahan ay mabenta ang mga madaling tribulto ng Nazareno. Masaya naman ang mga Tagalawag City ngayong naibalik niya sa tahanan nito ang replika ng Black Nazarene. Mag-Holy Week noong nakaraang taon nang nakawin ang imahe. Sa kabutihang palad ay na-recover naman ito ng mga otoridad bago sumapit ang kapistahan ngayong taon. Pinaniniwala milagroso ang poon dahil marami na umanong napagaling ang sakit matapos mahawakan ang poon. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Magandang balita naman po para sa mga deboto, wala pong namumuong sama ng panahon sa anumang bahagi ng bansa. Pero ayon po sa Pag-asa, magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa buong bansa. Dulot raw ito ng tail end ng cold front sa Katimugang Luzon at wind convergence naman sa Mindanao. Makakaranas naman ng pag-ulan sa Mindanao, Eastern Visayas, Southern Luzon at sa silang bahagi ng Central Luzon na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Isang walang habas na pagtotroso sa mga nagpalalapo sa problema ng landslide sa Pantukan, Compostela Valley. Sa mismong disaster site nga sa Barangay Napnapan,
kakaunti ang mga punong kahoy. Darito ang report ni Chino Gaston. Pansamantalang natigil ang retrieval operations dahil sa pag-ulan. Makapal din ang fog at maaring gumuhumuli ang lupa. Doon mismo sa landslide area kasi yung soil doon, malambot yun, loose soil. At saka yung crack doon sa taas, nandun pa rin yung danger doon. At yung ulan, it might aggravate the situation doon sa crack at sa soil condition doon sa area. At hindi tayo nag-take risk dito kasi baka yung mga rescuers natin, baka sila rin ang mapahamak. Kapag tumigil ang ulan, tuloy-tuloy ang paghuhukay gamit ang mga pikot pala at malakas na pagbomba ng tubig. Isa sa mga nagpapalala ng problema ng landslide ang walang habas na pagtutroso sa Compostela Valley. Sa mismong disaster site sa barangay Napnapan, bagamat makapal sa tanim ang kabundukan, kakaunti ang mga punong kahoy. Sabi ng mga opisyal rito, kasabay kasi ng mining operation ang pagputol din ng mga kahoy dahil kailangan ito sa daan-daang mine shaft sa mga kabundukan. May total log ban sa bansa, pero sa daan pa lang papuntang barangay Napnapan, nagkalat na ang mga troso. Nakaporma na ito para gawing support beams sa mine shafts. We need budget, we need forest guards, but looking to the present financial situation or capacity of the local government unit of Pantukan, it's very hard on our part to shoulder all these expenses. Isa ang deforestation sa mga dahilan sa paglambot ng lupa at sanhi ng landslide sa probinsya. Bukod pa ito sa mga mine shaft na umuuka sa mga bundok. Napansin din namin ang mga nagkakaingin farming sa lugar, mga bagay na nagpapalala sa soil erosion tuwing umuulan. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Nakako Malacanang na pangangatawan po ng gobyerno ang bagong slogan nito sa turismo, "It's more fun in the Philippines." Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte, paigtingin ang security measures para tiyakin ligtas sa mga turista. Kinatuwa ng palasyo ang suporta ng publiko sa bagong tourism campaign, pero buwan pa raw ang bibilangin para masukat kung epektibo nga ito. Makikita raw ang resulta sa bilang ng tourist arrivals. Ang issue kung sa bagong tourism slogan, yan po ating bubusisiin sa talakayan with Igan mamaya, kasama mismo si Department of Tourism Spokesman ASEC Bong Benson at si Tourism Congress President Celine Clemente. Samantala, 3 Pilipino naman ang arestado sa tangka-umanong pagpasok ng mga iligal na armas sa Amerika. Ayon sa website ng US Justice Department, nahuli ang 3 Hunyo noong nakaraang taon sa Los Angeles, California. Nakumpiska sa kanilang iba't ibang klase ng armas na walang lisensya tulad po ng multi-caliber rifles, grenade launcher at mortar. Humarap na sa US District Court sa Los Angeles ang 3 noong Biyernes. Kung mapapatunayan nagkasala nga, maaari silang makulong ng hanggang 20 taon. Ayon sa DFA, wala pa silang natatanggap na ulat kaugnay sa kaso ng 3 Pilipino. Veteranong mountain climber naman na si Romy Garduce nakatakdang bumiyahe pabalik ng Chile sa January 13 matapos po ang kanyang matagumpay na Vinson Massive Expedition. Kasabay nito, naabot na rin ni Romy ang kanyang itinakdang goal na 7 para sa Pilipino o ang akyatin ang 7 pinakamatataas na bundok sa buong mundo. Kwento ni Romy, sobrang napagod daw siya sa kanyang paglalakbay paakyat ng Vinson Massive. Kinusa niya na rin daw ang lagay ni Levy na yahangan